nangyari sa Israel at sa Diyos, yung kanilang relationship. Nagkaroon po ng kalabuyo ang Israel, naging adulterer po sila, kaya iniwalayan po sila ng Diyos. At dahil po doon, naging blessing naman po yun sa atin dahil bumaling naman po ang Diyos sa mga hindi na kagaya natin. At tayo naman ngayon ang kanyang pakakasalan. At itong katuruan na ito ay hindi natin po pwedeng i-ignore, mga kapatid. Kahit masakit, dahil it will be unfaithful para sa aming mga preacher not to teach the whole counsel of God. Very unpopular na ituro ang galit ng Diyos. Yung kanyang theory, yung kanyang vengeance, at hindi po ito comforting word. Dahil dito mangyayari sa lahat sa day of the Lord. Kumbaga, puno na ang salot na dapat ng kalusin ang mga taong nagbaliwala sa Kanya. Yung mismong ginawa ng ating Panginoong Hesus ay para sa kanila ay hindi pa sapat yung Kanyang alok na kaligtasan. At wala silang panahon sa Diyos. Mga kapatid, makinig po kayo. After the rapture, magkakaroon kayo ng panahon. You will have all the time in the world dahil it will be the most difficult time in the history of the world. Walang kuryente, madalang ang tubig, mahirap pumanap ng ikabubuhay, means mahirap po ang buhay. Ang tanong, nasaan na yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo at inipon mo all of your life? Diba? Napunta lang sa wala at wala ka rin pakikinabangan. Dahil sa time na ito, mga kapatid, kung wala kang tatak, you cannot buy or sell. Meaning yung possession mo, kukunin din sa'yo. Lahat ng resources ng mundong ito, meron lang isang gobyerno ang magpapatakbo. Without their approval, hindi mo rin magagamit ang mga pinaghirapan mo. So, what's the use, mga kapatid, di ba? Kaya huwag nating isubsob ang iyong sarili sa mga bagay sa mundong ito. Mag-ipon daw tayo ng kayamanan saan? Sa langit. Hindi rito sa lupa. Dahil iba lang ang makikinabang niyan, mga kapatid. Minsan nanakawin pa ang lupa mo. Mapapauwi ka pa ngayon sa Pilipinas. Kinakalawang lang. Nanakawin lang sa'yo. Samantalang yung treasure in heaven, it will last forever. At hindi lang po mga propeta at mga apostol ang nangaral po ng Day of the Lord. Kundi nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus ang katuruan, mga kapatid. Kaya nga, we preacher must follow and warn men about the Day of the Lord. At sa ating text na binasa nating text mga kapatid, in-explain ni Paul yung rapture na magaganap. Sa chapter 4, he described the nature of the catching away of the church to meet the Lord in the air. Mga kapatid, sa kanilang panahon, that is a mystery. Hindi nila maintindihan yon. Pero sa ating panahon, nireveal sa atin ng Lord ang mga bagay na magaganap before these things happen. At sa ending po ng chapter 4, ang sabi doon na, therefore, comfort one another with this word. Naandun yung great comfort, mga kapatid. Yung great joy na hindi mo maranasang maagnas ang katawang lupa mo kung hindi sa isang mata. Ang sabi doon ay magiging makinis na si Melbert na sa simento. Ito yung nakapture na si kami naman ni Ninong magiging kamukha na ni Chris Hemsworth talaga. Wala nang tutukan. Flawless. Wala nang kapintasan. Napalitan na ng Lord yung ating katawan na panglangit na at makakasama na natin ang Lord sa heaven sa mga bahay na mismo ang Lord ang gumawa. What a glorious day, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Pablo, it is our blessed hope
At after po nitong glorious day ng catching away ng mga believer, binanggit naman dito ni Paul sa binasa nating chapter, etong nakakakilabot na magaganap after the rapture. The destruction of the wicked. No warning, no mercy. And possibly, dito maganap ang tinatawag nating nuclear holocaust, mga kapatid. And take note of this, mga kapatid. In Revelation chapter 9, ang sabi dito, the fifth angel sounded his trumpet, and I saw a star that had fallen from the sky to the earth. The star was given the key to the shaft of the abyss. When he opened the abyss, smoke rose from it, like the smoke from gigantic furnace. The sun and sky were darkened by the smoke from the abyss. And out of the smoke, locusts came down on the earth and were given power like that of scorpions of the earth. Pag-aralan po natin itong verse na ito, mga kapatid. And look very carefully dito sa nuclear explosion. Kung anong sinasabi ng Revelation. At ano ang binabanggit dito, mga kapatid. Maaaring your guess is as good as mine. It is possible that this nuclear explosion, given the description of this verse, mga kapatid. Diba? Ang sinasabi dito, and I saw a star that had fallen from the sky. Minsan yung description ni Paul, ni John, yun ang kanyang pagkakaintindi parang sa isang missile na bumabagsak galing sa langit. A star falling from the sky. And it will create a big hole, look like an abyss. Diba, kapag ito'y tumama sa lupa, magkakaroon ito ng big hole na parang ang abyss. And then smoke came out. At hindi pa rin dito natatapos. Ang sumunod na talata, ang siyang nakakapangilabot. Locusts came out and only tortured them, but not killed them. It is like a sting of the scorpion when it strikes. And they will seek death, pero pati yun ay ipagkakait sa kanila. Mga kapatid, kung hindi ka mamamatay sa explosion, didikit naman sa balat mo yung tinatawag na nuclear radiation, yung nuclear fallout, na parang pagka yun ay, ang tinawag niya ay parang kinakagat ng scorpion, sting of a scorpion, na magiging dahilan na maagnas ang kanilang balat. Na tulad ng sinasabi ng Bible, na they are like walking dead. Naagnas pero hindi namamatay. And they will seek death pero ipagkakait sa kanila. Mga kapatid, mystery ito before, pero sa ating panahon ngayon, nakikita na natin kung anong uri itong binabanggit ng Bible. And it will happen very, very soon. Because we are in a perilous time, and it will happen in the blink of an eye. Diba? Yun naman ang binanggit. After the yung pagbabalik ng ating Panginoon sa rapture, is like a blink of an eye. Diba? Isang kisap mata, and then boom. Dito na yung panahon ng paghihiganti ng Diyos. Sa mga taong nag-reject sa kanyang anak, remember yung hirap na dinanas ng Lord sa kamay ng mga taong nag-reject sa Kanya. And until today, napakarami pa rin mga tao ang ayaw sa ginawa ng Lord. Lagi nilang sinasabi na mabait ako. Hindi ko kailangan umatin. At saka na wala akong panahon dyan. Ito ang madalas na marinig mo sa mga tao ngayon. Ang hirap mag-invite na para bang ang tawag dito, utang na loob mo pa sa kanila na ini-invite mo pa sila. And dito na yung panahon ng pag-iiganti, mga kapatid. All of a sudden, pag dumating po ang mga bagay na ito, wala ka ng trabaho, wala na yung mga social life mo, wala ka nang mabili, kabi-kabila ang mga kalamidad, and the result is famine. And now,
You have all the time in the world na mag-serve sa Lord, pero it's too late. Ang kaligtasan sa mga panahon na ito ay hindi na po libre, mga kapatid. Sa ating panahon ngayon, libre pa, ay binigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. Pero sa time na ito, mga kapatid, you will need faith in your blood. You will give your life to the Lord bago ka maligtas. Kung hindi ka rin lang magpapatatak, which is a sign of condemnation in hell, mga kapatid, sa panahon ito, kung magpapatatak ka, it means you are worshiping Satan at wala ka ng pag-asang makarating pa sa langit kahit ano pang sising gawin mo. Either you take the mark or you choose to be beheaded. Ganun po sa time na ito. I am watching every news available every morning sa YouTube, sa Facebook account, yung mga nangyaring abduction sa mga Israeli civilians, men, women, and children, and grandparents, marami sa kanila po nagsuffer ng beheadings. Ultimong mga baby, they were massacred, beheaded. Mga kapatid, premonition lang ito ng mangyayari in the near future. At sa day of the Lord, it will be the worst time. Dahil ganitong uri ng leader ang maghahari sa mundo. Lawless, walang pakialam sa human lives. Let us continue, mga kapatid. Nandiyan ba ba kayo? Ang sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Thessalonica is more like a pastoral. Hindi po ito theological o eschatological. Dahil ito pong mga Thessalonians ay naguguluhan sa maraming mga issues regarding sa pagbabalik ng Lord. Ang inakala nila na sila yung babalikan. Dito po sa binasa natin, 1 Thessalonians chapter 5. Ang kausap dito ni Paul ay mga taga-Thessalonica. Naguguluhan sila sa maraming issues regarding po sa pagbabalik ng Lord. Ang akala ng mga taga-Thessalonica na sila yung babalikan ng ating Panginoon na mga buhay pa. At akala rin nila na sa kanilang panahon darating ang Lord. Pero ang tanong nila, nagtanong sila sa kay Pablo, paano naman yung mga kapatid namin o mga mahal namin sa buhay na namatay na? Mamimiss ba nila ang rapture? Kaya sumulat si Paul at nakalagay nga sa chapter 4 yung sagot niya sa tanong nila. Ang sabi ni Paul, "For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first." No? Kaya ang sabi ni Paul, huwag kayong mabalisa doon sa mga namatay na. So be comforted with this truth. At naroon pa rin yung curiosity nitong mga taga-Thessalonians kung kailan talaga babalik ang Lord at kailan magaganap ang day of the Lord. Kaya nagbigay ng series of answers si Paul about the rapture and the coming day of the Lord, which is chapter 4 and chapter 5. The church will be raptured and then followed by the fury of the Lord. It is God's final vengeance sa mga series of calamities na darating, natural and man-made. So in verse 1, Paul says, "Now brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you." Actually, itong mga taga-Thessalonians, ang kausap po nila rito ay si Timothy. Kay Timothy sila nagtatanong. Kaya nung magkita si Timothy at si Paul sa chapter 3, verse 6, binanggit nito Timothy yung concerns nitong mga taga-Thessalonians. Kaya sinulatan sila ni Pablo. Ang pagkakasulat ni Paul sa kanila about the rapture, sabi ko nga sa inyo kanina, it is more like pastoral. Dahil binanggit niya ang rapture to comfort them. At yung discussion ni Paul about the day of the Lord is to encourage them o palakasin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi para sila takutin. Para magkaroon ito ng impact sa kanilang mga buhay. Gaya rin sa ating mga kapatid.
binabanggit din namin ito, hindi kayo para takutin, kung hindi magkaroon ito ng impact sa inyong buhay, na lalo tayong magsumikap sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ayaw nating maganap ito sa atin. No? The day of the Lord. So dito po sa text na binasa natin, about the day of the Lord, meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan. So medyo mahaba lang po talaga yung introduction ko mga kapatid. So pasensya na po. Ito yung tatlong ating pag-uusapan. Its coming, its character, and its completeness. Tingnan po muna natin yung coming. So sa verse 1, ang sabi doon, but concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. Yun pong salitang, but concerning the, ito po ay ginagamit ni Paul pag magpapalit siya ng isang subject to another. Kung una, binanggit ni Paul ang rapture of the church, and then all of a sudden, nag-change siya ng another subject to the day of the Lord. Magkaibang subject po ito mga kapatid. Parang math, nagsasalita ka ng math, then biglang-bigla nag-switch ka to science. Because the two are of different event. Magkaibang kaganapan po yung binabanggit dito ni Pablo. Kung manonotice po ninyo mga kapatid, noong unang panahon, curious na ang mga Christian believer sa coming of the Lord. Until today, sa ating panahon, curious pa rin tayo mga believer. Kailan nga ba? Kailan nga ba talaga darating ang Panginoon? Na hanggang ngayon, yun pa rin ang tanong natin. Aabutin ko pa bang buhay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon? 16 years old pa lang ako mga kapatid, narinig ko na ang katuruan nito. I was very excited nung una ko mapakinggan ito, pero dumaan ang napakaraming panahon at naniniwala nga ako na sa lifetime ko babalik ang Lord. And until today, 40 years old ako, eto pa rin ang katuruan. Ano ba nasabi ko? 40 years ago. Ako ba? 40 years ago. Eh naman, alam niyo naman. 40 years ago. After 4 decades, okay. After 4 decades, I am still hoping na sa lifetime ko babalik ang Lord. And in our time, naging technical na yung phrase na yung salitang, it is not for us to know the times and the seasons. Yun ang binanggit ng Acts. It is not for you to know the times and the seasons. Mga kapatid, yung word na ginamit dito, na time and seasons, ay two different kind of time. Sa Greek word, ang ginamit po yung salitang chronos and kairos. Hindi natin pwedeng ipag-interchange ang paggamit nito. Hindi pwedeng mag-overlap. Chronos, dito na-derive yung word na, ano yung, sa tingin yung na-derive na words dito sa chronos? Scientist. Yung chronology, di ba? It simply means clock time, or calendar time, o chronological time. Ito po, nakuha, na-derive yung salitang chronology. Kairos means seasons or event. Kaya hindi ito pwedeng tingnan as magkatulad. Hindi natin pwedeng ito tingnan as day or hour, kundi event, kaganapan. Parang kung magkakaroon ng concert dito, halimbawa ang BTS o Bluepink, ang tawag natin dito, may magaganap na event. Sino paborito rito ang BTS at Bluepink? Tawa kayo ng tawa sa mga pag nababanggit ang Bluepink. Blackpink pala. Kaya pala tumatawa. Blackpink pala. Sorry. Lagi ako na sa Bluepink. So, as if pagka binanggit natin yung salitang modern times mga kapatid, ang meaning nito, hindi po certain dates, kundi a certain period in our history followed by events. Yun po yung kahulugan nun. So, ang mga
Thessalonians, curious doon sa magaganap na event. At ano ang mga chronological order that marks the end? Pansinin po natin, ang pagkakasulat po dito ay plural, ano po, times and seasons, na nag-indicate ng plurality of chronological times and events that marks the end. Mababasa po natin yan kung ano yung mga magaganap na events dito, mga kapatid. Una, yung rapture of the church, and then rise of Antichrist, a series of judgment through supernatural means, and then the return of Jesus Christ, followed by the battle of Armageddon, destruction of nations, judgment of sheep and goats, and then establishment ng millennial kingdom, the binding of Satan, and after millennium, pakakawalan siya for a time, and then the destruction of earth, and the creation of new heaven and new earth. Yan po yung chronological event na binabanggit ni Pablo. At dahil sa kanilang curiosity, they want to know kailan ba ito magaganap. Ang kanilang takot ay hindi sila spiritually ready when the Lord returned and they miss the rapture. At lumabas na doon pala sila kasama doon sa day of the Lord. Yun po yung kanilang kinatatakot. Bagay na sinundan ni Paul ang kanyang sulat sa verse 4. Ang sabi ni Pablo, "But you brothers and sisters are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief." Na dito binigyan ni Pablo ng assurance etong mga Kristiyano sa Thessalonica na hindi kayo kasama sa day of the Lord. Dahil may mga simbahan po na nagtuturo na ang church daw ay makakasama po dito sa day of the Lord, dito sa tribulation period. At ito lang daw ang tanging paraan para malaman ng Lord kung sino ang tapat sa Kanya. Which is ito rin ang natatakot ng mga taga-Thessalonica na baka they miss the rapture at makasama sila sa day of the Lord. Pero according sa sulat ni Paul, they are not in the darkness. Ano po? Yun ang binanggit ni Pablo. Hindi sila kasama. Kung sila ay dahil sila po ay mga children of light. At ipinaliwanag pa ng gusto ni Pablo rito sa 2 Thessalonians chapter 2 na hindi ito magaganap until the Antichrist is revealed. At kailangan mo nang maitayo ang templo dahil gagamitin ito ng Antikristo para i-declare ang kanyang sarili as God. And in our time, mga kapatid, wala pa po yung templo. Pero the last time I checked, na nagkapirmahan na nga po doon sa gagawing bagong temple sa Israel. In fact, kompleto na po sila sa mga kagamitan para sa muling nilang paghandog sa kanilang mga kasalanan. Which is, para sa ating mga Kristiyano po, yung ginagawa nitong mga Hudyo ay irrelevant na po sa ating pananampalataya. Dahil once and for all, ay hinandog ng ating Panginoon ang kanyang buhay at tuldukan na po ang kasalanan. At ngayon, ang ating mga katawan, ang siyang templo ngayon ng ating Panginoon. Dahil bawat isa sa atin, nananahan po ang banal na Espiritu Santo, which is the symbol of oil, according po sa parable of the 10 virgins. Tayo na po ang templo ng Diyos. Hindi na po natin kailangan na magtayo pa ng another temple doon sa ginagawa ngayon ng mga Hudyo. At ito yung kanilang confusion sa church ng Thessalonica. Kaya gusto nilang malaman what happens to the people who die. At sinagot ito ni Paul sa chapter 4 na silang mga namatay nga ang siyang unang bubuhayin ng Panginoon. Meaning, mas mauna pa silang ma-rapture kaysa sa mga buhay. At ang ikalawang tanong nila, kailan ba ito mangyayari? Ngayon na ba o sa ibang panahon pa? Kasama ba kami? Hanggang ngayon po, marami sa atin ang ganito pa rin ang ikinatatakot. Kasama ba ako? Sabi ko nga kay Dian, na huwag kumain ng marami para hindi siya ganun kabigat pag paakit siya sa langit.
From 75 kilogram, naging 67 na lang po siya. Pero nung Lunes, hindi niya napahilap kumain dahil ang sarap ng luto po ni Nino. Kaya nadagdagan na naman ng 3 kilo. So, mga kapatid, makinig po kayo. Ito po ang magiging assurance natin ng bawat isa sa atin, according kay Pablo. Yung ating spiritual preparedness for the coming of our Lord ay hindi po involve ang date, settings, o clock watchings, or signs seeking. Yes, napakarami pong mga signs sa ating panahon ang masasabi natin, parang this is it. Ito na yun. Pero ang nangyayari, nadi-disappoint lang tayo dahil marami sa mga nauna sa atin ang nagbigay ng exact date pa. Pero nung hindi mangyari, parang kasalanan pa ng Lord. Ang point dito ni Paul ay hindi nyo na kailangang malaman yung mga chronological event dahil hindi naman kayo papasok sa day of the Lord. Alam nyo ba kung bakit nagbigay ng chronological event ang Lord sa mga alagad? According sa Matthew chapter 24. Dahil ang Jewish nation po, sila ang kasama doon sa day of the Lord. Sila ang kasama, sila ang mapupunta doon sa tinatawag natin tribulation. And take note, ang kausap ng Lord dito sa Matthew chapter 24 ay mga Hudyo. Kaya binanggit ng Lord sa kanila yung chronological event, yung pagkakasunod-sunod na daranasin ng mga Hudyo doon sa time of tribulation. Which is why, nung si Pablo naman ang nagturo, wala siyang binabanggit na chronological event sa atin. Wala sa sulat niya. In fact, ang sabi pa niya sa verse 9, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. God has not destined us for judgment. Kaya hindi nyo na dapat pang malaman. And this is good news, mga kapatid. Dahil sa ating panahon talaga, ang dali lamang po talaga ng kaligtasan. Libre, walang bayad. Why? Because we are in a so-called grace period. Kapalagay ninyo, ano ang kahulugan ng grace period, mga kapatid? Yung nabigyan ka ng palugid at hindi ka nangangamba na baka mahilit ang iyong mga ari-arian, yun po yung grace period na tinatawag. Kaya, dito sa araw ng Lord, mga kapatid, ganyan po ang season natin ngayon. Narito tayo ngayon sa tinatawag na the Gospel of Grace. Napakadali po ng kaligtasan. Pero yung mga taong tinanggihan ang alok ng kaligtasan ng ating Panginoon, yung mga nagsasabing kaya kong makarating sa langit, ang sabi ng Panginoon, sige lang, may araw din kayo sa akin. At dito sa araw ng Lord, hindi na tayo kasama rito, mga kapatid. Ang makakasama rito, yung taong tinanggihan ang alok ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya masarap ako sa panahon natin ngayon, mga kapatid. We can do a lot of things to glorify God. Pero pagdating ng day of the Lord, dinumero na ang kilos natin. You cannot worship God freely. It's either you live for Satan or you die for the Lord. Yan lang ang tanging kaligtasan sa panahon na ito. Hindi po ako nananakot, mga kapatid. This is what the Bible proclaims. At yan po ang binabanggit sa Revelation. Nagano ko na. Ipinaitulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya nakakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas niya. Yan po yung binabanggit ng Revelation chapter 13.
Kaya magpalakasan tayo mga kapatid sa aral na ito ni Pablo. Ngayon po ay libre pa ang kaligtasan. But time will come na it will be too late. So let us continue this topic mga kapatid next week kung may time pa. Alapakan po natin ang ating Panginoon.